What's up mga tamago, Arinola Gusayma sa inyong lahat. At eto na nga, reputation level. Papaano nga ba ito pataasin? Bago tayo mag-start mga tamago, pakisubscribe naman itong channel na to at malapit na tayo mag 20,000 subscribers. Lahat po yan ay organic at walang buwak. Pero balik nga tayo rito mga tamago, no? Reputation level, ito nga daw talaga yung pinagkakaguluhan ng lahat. Papaano nga daw ito pataasin? Makikita nyo po yan kapag ka ito pinindot nyo yung escape at ito no, 1,110. Ito na po ang ating reputation level. Gumawa lang ako ng gumawa ng task at umabot na nga ako, natapos ko yung reputation task mga tamago dito sa game ano. Yan ay nakuha natin sa NPC. Nadagdagan itong aking points nung nag-rent ako ng warehouse, which is 5 Ronin. Hindi po siya advisable agad-agad. Kung kayo ay may ilalabas lang na item dito sa game at lalagay nyo sa inyong wallet, tsaka lang po kayo bumili nitong warehouse nga na to. Pero kung kayo naman ay naghahabol ano, na mapataas nga itong reputation nyo, kailangan mga tamago, gawin yung lahat itong mga naandito sa kanilang pinagagawa. Made it to the leaderboard once, yan po ay makukuha sa dungeon. Sa dungeon mga tamago, dito kay Victor ako pumupunta, pwede na rin po dyan kasi ito yung parang pinaka dungeon na pinaka pang beginner. So pwede kong i-challenge to ng 3 beses sa loob ng isang araw mga tamago at doon ako makakakuha ng points, reputation points na i-claim ko naman kinabukasan. So again, ang mga puntos na makukuha mo ngayong araw ay bukas pa po yan papalo. And balita ko, dito daw araw-araw nagre-reset. So kung hindi ka mag-dungeon sa susunod na araw, the next day wala kang reputation point. Parang ganun ang bali-balita ko. Hindi pa kasi ko umaabot talaga sa leaderboard ano. Isang beses pa lang ako nakakapag-dungeon honestly. Pero naman kasi meron akong isang way mga tamago na gusto ring i-share sa inyo no, kung papaano nga ba kikita dito, pero let's talk about that on another episode. So yun ay paano kumita kahit hindi ka nagda-dungeon at 1,100 lang ang inyong reputation level. So bukod nga sa pagrenta ng warehouse mga tamago, kailangan nyo nga ring makapuntos daw nito past the dungeon with the specified score, daily decay of 50 points. So dito mga tamago no, may leaderboard din po yan. Press alt nyo lang and press trophy icon na to, makikita nyo kagad yung ranking dito sa combat kung dyan kayo nakapokus, sa farming or sa gather mga tamago. Ngayon kung kayo ay nakapag-dungeon na, may reward points nga dito na mai-claim. As you can see dito, 69 players pa lang nga nagda-dungeon, ang pinakamababang points ay 8. At sabi nga dito, pass the dungeon with specified score, daily decay of 50. So kailangan maka 50 puntos ka doon mga tamago at bibigyan ka ng 500 na points na madadagdag dito sa inyong reputation. Ang isa pa dito mga tamago ay hold luwag 100 in the game. Meron din kasi ditong mga task na nag-o-offer nito mga tamago. Ito ang reward niya no, luwag or yung luwaji. Hindi po maluwag ha. Dito kasi mga tamago meron tayong tinatawag na mga token task. Ito nga yan at yan po ay random ano. Kung mataas ang inyong luck point na andito po sa baba, sa akin ay ito 1 pa lang kasi hindi pa ako naglalaro ngayong maghapon. Kung yan ay mapaabot nyo up to dito no, sa dulo, gawa lang kayo ng gawa ng quest mga tamago, kahit combat, farming or gather, yan po ay maa-upgrade. Automatically yung experience points ay mapapapunta dito at tataas ang inyong luck point. Mas mataas ang luck point, mas madalas mong marireceive ang mga token task. Pwede ka nga makakuha ng luwaji at pati mga ronin. As you can see dito sa bottom right natin mga tamago, ito nakakakuha sila. Ayan 6 luwaji yung nakuha noon at saka itong isa 1.36 ronin mga tamago, level 5. Meron nga rin dito level 1.18 ronin nga lang ang nakuha niya. So kung gusto nyo na mas madalas ang pagbibigay dito sa token task ng token mismo ng ronin and luwaji, kailangan po mas mataas din ang level ano, ang puntos nitong reputation nyo. Sa akin ay 1,110 nga lang. Ang pinakamaganda raw po 1.8, yun ang sinasabi nga nila. Para nga magawa yon mga tamago, ito, gawin nyo itong mga task na to. Kung magagawa nyo, kailangan nyo talaga mag-dungeon. Dungeon is the key. At syempre, ang kinaganda niyan, dahil naglalaro ka na, yung account duration na tinatagal ng inyong account, mag-login kayo araw-araw, dumadagdag po yan sa punto. So kung 30 days ka na nakakalaro, meron ka ng 30 points dito mga tamago. Ang kinaganda rito ay hindi nare-reset, hindi po siya natatanggal. Unlike dito no, na kapag ka nag-expire na yung warehouse mo at araw-araw wala ka sa leaderboard, natatanggal yung points, nababawasan ka din. Sa account duration, hindi na permanente yan na ibibigay sa'yo ng system ng Lumitera. Hindi ko pa alam kung ano tong additional points ano, aaralin pa natin yan mga tamago. At ganun nga, medyo mahirap talaga no, na magpataas ng reputation points. Medyo gagastos ka dito kung gusto mo ng warehouse, pero ayun nga, may tuturo ako sa inyo no, kung saan ko kinukuha yung pambayad ko doon sa warehouse.
cycles. So yan technique na yun, ipaiikot-ikutin lang natin mga tamago at magiging sustainable. Sa ngayon at the early stage ha, itong ating ginagawang pagre-rent. Kumbaga effective pa siya sa ngayon. Hindi ko lang alam sa mga susunod na panahon. Pero idagdag na rin natin dito sa content na to, no, kung papaano pa nga ba raw makakakuha nitong mga token task na to mga tamago. So kinakailangan mo rito mamili ka ng task dyan na kaya mo and gawin mo lang ng gawin para kapag ka nag-refresh itong mga random task na naandito sa token task mga tamago, lumabas dyan yung may reward na Luwa G at pati Ronin token. Kung sakasakali naman mga tamago na accept mo to mga tamago, pwede mo naman pong i-click itong X kung sakaling hindi mo yan kayang gawin or hindi mo yan trip. Yun nga lang 10 minutes pa yan mga tamago bago mo i-give up. So mamaya pagka na-give up mo na yan, once na naubos na itong countdown dito sa auto refresh, mapapalitan na yan ng task. Mawawala na rin yung mga natapos mong quest. So hoping and pray na lang na makareceive ka nga nitong may reward na Luwa G at pati Ronin. At yan lang muna sa episode na to mga tamago. Next episode tuturuan ko naman kayo kung paano nga ba ako kumikita rito. And special shout out kay Psycho Pump. Si Psycho Pump mga tamago from Fam Guild, isa sa mga pinakamatatalino at mahusay na player dito sa Lumitera. Diyan po nanggagaling yung ating source dito and tips kung ano-anong pinag-e-eksperimentohan yan at willing to share mga tamago dito sa ating community. So kita-kita tayo next episode. Huwag kalimutang mag-subscribe, like, and share na rin tong video na to mga tamago. And panoorin nyo muna itong ad ni Kagi. What's up mga tamago? Arenola Gusaim sa inyo lahat. Gusto ko lang i-introduce sa inyo itong aking bagong source ng mga alpha pagdating sa GameFi at mga Web3 projects. Itong juicenews.io mga tamago. Dito ng lahat, wala ka nang hahanapin pang iba. Mga latest balita na andito. Available din dito yung mga video trailers mga tamago, gameplay at maging mga blockchain tutorial mga tamago. Simpleng-simple at mas pinadali ng The Juice News team. At syempre mga tamago, ito ang hindi mawawala rito at pinakagusto nyo. Pwede ka maka-earn dito ng mga opportunity katulad nga ng mga whitelist rental, early access code at maging mga NFTs mga tamago. Napakaganda ng mga laro dito at siguradong alpha na alpha mga tamago. The Tamago Gang, bro. Fuck yeah. Syempre ang mga information na yan mga tamago ay sinusuring mabuti ni Kagi dyan. Isa sa mga malulupit at leading content creators pagdating sa GameFi industry. Kung gusto nyo nga makauna sa mga malupitang project mga tamago at mga alpha na katulad nito, just head on to this website juicenews.io. Ano pang hinihintay nyo? Tara na, let's go! Kami yung guild na hanap mo ang numero 1 barangay Tamago. Tayo'y